Good morning everyone! Welcome again sa another portion ng ating live stream for this Sunday. Siyempre pa si TikTok pageant guru Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru, TikTok pageant guru Carl Loyola. Kumusta na ng ganap? Ano tayo? Live question and answer portion. Yes, question and answer portion. Dinosaur na color green. Yes, dinosaur. Kumusta ng mga ganaps ngayon? Wala naman masyadong balita in pageantry. Though mamaya, may parada si Dia around MOA. Hi, ano pa masasabi niyo to someone said that Iliana is not a scientist? Huwag na natin pag-usapan yan, tapos na yan. Although, ano ba? Kailan ba umingay yung issue na yan? Last week, no? Last week umingay yung issue. Pero nga parang wala naman nangyari. Okay, no? Fave Miss Universe Philippines candidate, sabi ni Dinosaur na color green. Fave Miss Universe Philippines candidates, yung roster ba natin ngayon? Yung roster natin ngayon, marami kong favorite, pero yung mga lumaban na dati, pwede nating sabihin na isa sino ba? Si Bea sa favorite ko. Yung mga lumaban dati. Opo. Yung ngayon. Yung top 5 na veterans. Pero naguguluhan pa rin ako kay Katrina, kay Atisa, kay Iliana, kay Winwin. Masasabi kay Chelsea headshot. Nasabi ko na dun sa content ko. Hindi nga lang malayo yung narating ng headshot ni Chelsea dun sa content ko. Hindi nga lang malayo yung narating kasi medyo nadiliman lang ako for me personally. Pero sobrang ina-admire ko yung photographer din kasi si Jai Morcillo yung photographer din eh. Headshot ni Iligan. Nandun naman siya sa mga outstanding ko pero hindi lang siya pumwesto. Nandun siya, na-upload ko siya sa aking YouTube. Anyways, malat pala ako. Na-upload ko siya dun sa aking YouTube. Hindi ka nanonood, RM. Ito siya, nandito siya sa My MUPH Standouts. Guys, may bago akong upload ito. Yung mga newbies. Itong nasa taas, bago ko itong upload, yung mga newbies. Kaka-upload ko lang yan kanina. Wala ba silang ganap? Wala pa pong announce na ganap or confirm na ganap for this month, March. Parang makakaliwat ka ng photoshoots pa lang din. Yung ganaps na, parang ganaps na as in may appearance na malaki, parang wala pa, walang announce. Henry Angeles, hello. Sino top 10 newbies mo? Kakagawa ko lang ng content actually kanina. Pinost ko sa YouTube, ito guys. So, nandiyan na yung top 15. Tapos, nandiyan yung top 15. Tapos, yung sa listahan na yon wala na dun sina Laguna, sina Bohol, sina Baguio, sina Benguet. Kasi, yun naman yung lagi napapag-usapan. Miss Gigi, Hypo Fever is on. Pili ko nga magkakalagnat ako pero hindi natutuloy. Kasi, namalat din ako. Thoughts po kay Alexi. Thoughts kay Alexi, Miss Eco International. Mangyayari ang Miss Eco International, malapit na. Sa April ata. Yan, punta na siya sa Egypt. Sobrang bago ng caliber ni Alexi pagdating sa Eco, no? Ito, pinost ko na rin siya. Matagal na ako may gawa kay Alexi eh. May gawa ng content. Ito. So, ayan, papunta na siya ng Egypt, no? Sobrang bago nang ipapakita ni Alexi kasi kaya hindi natin alam kung magugustuhan ba ng mga taga-Egypt kasi alam niyo naman galing tayo sa mga face card pagdating sa Eco International. I mean sa mga tisay talaga at face card, ganyan.
Atisa ako this time, sabi ni Miss Gigi. Yes. Nico Main, hello. Good morning. Nico Main! Ano masasabi nyo kay Eloisa? Si Eloisa, habang tumatagal, parang dati number 1. Like ko ang sinasabi, si Eloisa yung pinaka mahirap talunan pagdating sa mga newbie. Pero ngayon, habang umuusad na tayo, parang number 2 na lang, number 3. Kasi nandiyan na si Bohol, nandiyan na si Baguio, nandiyan na si Benguet, ganyan. Sabi ni Bon, bet ko daw talaga si Atisa. Yes. Bungay girl or bungay girl. Sana mag-MI or MW si Eloisa. Pag hindi siya makabag ng maayos na crown. Pwede naman siya bumalik kung gusto niya. Pero nakikita niyo ba si Eloisa na pang Miss World? Ang Miss World pa din for me, guys, yung mga beauty queens na marami talagang ginagawa. So, pag nakita na natin si Eloisa na marami siyang ginagawa, ginagawa sa buhay, parang more on, dami dapat ginagawa nung pang Miss World eh. So, ayun, parang feeling ko, pag marami siyang ginagawa, parang feeling ko, go na siya for Miss World. So, yun nga, ang Miss World sa April na. Sige, pag-usapan natin yung Miss World. Miss World April na, no, sa India. No, sa India. So, malapit na. So, speaking of Miss World, ayun nga, tinatanong kung kumusta nga daw si Krishna. Though si Krishna, malakas talaga. As in, malakas si Krishna. Sobrang lakas ni Krishna. Pero parang feeling ko lang nasa maling pageant si Krishna. Kasi nga, unpredictable ang Miss Earth, ang Miss World, diba? Napaka-unpredictable niya. So, hindi mo talaga siya ma-predict. Tapos, parang yung mga previous years, yung mga nananalo sa Miss World, may iba, sorry, Dos of Jezreel, may iba, sorry, hindi rin ako updated. Para nadaanan ko lang, akala ko April or May. So, yun nga, yung mga previous years, parang mga nananalo Miss World talaga, yung may mga ginagawa sa buhay. Yung, alam mo yun, yung may ginagawa, parang, hindi rin kasi, wala nga kasi swimsuit sa Miss World. Walang swimsuit, so para saan pa yung pasarela, yung ganun. So, yun yung kailangan, dapat makita natin kay Krishna. Yung more on kawang gawa. Ganyan. But anyway, sobrang lakas ni Krishna. Pero parang feeling ko lang nasa maling pageant. Pero let's see, tingnan natin kasi di naman natin masabi. Diba? Yukari. Ito, Circle, sure na ba sasali si Antonia? Hindi pa po sure. Pero ito nga yung kumakalat na balita. Kasi nga po, ang Miss World, Thailand, hawak na ng TPN. Yung dating may hawak ng MUT. So, ang chika, baka pasalihin na lang ng TPN si Antonia papuntang Miss World. Wala pa namang confirmation yan, pero tingnan natin. Kasi pag nag-ingay naman yung mga yan, yung mga Thais, pag nag-ingay sila, tapos after ilang araw, nagiging totoo. So, tingnan natin. Jaja Colin. Ba't ganyan ang last name mo talaga? Gusto ni Madam Julia mga singers. Kaya recording artist na si Krishna. Yun naman pala. Mga singer ang gusto. Pero yun nga, hindi mo talaga ma-predict no, kung anong gusto ng Miss World. Unlike sa Miss Universe ngayon na parang alam na natin kung ano yung gusto. And si Mama mo Julia, traditional pa rin yan. Yung makaluma, yung gusto niya yung mga hulmahan ng mga lumang beauty queens. Yung ano pala, matatangkad, mahaba, ganyan. Sobrang ganda, ganyan. Kasi yung mga 90s na preference. Anyways, sabi ni Mekmek, pinakasikat na winner ng Mutya si Michelle Aldana. Ito si Michelle Aldana, si Maricel Morales, nabasa ko na lang. Pero hindi ko na naabutan yung competition nila. Jaja, ka-level ng Interco ng Asia. Ka-level in terms of ng tagal siguro. Ganyan. Pero yung tunog, kasi yung Interco, narinig ko na lang na nag-exist pala sila mga 2008, 2009. Nung napunta na sa Mutya. Tapos lalo sila naging matunog nung in-acquire ng Binibini nung 2014. Sabi ko, may Intercon pala, ganyan. Ayun. Tapos, yun nga, nung naglabasa yung napakaraming pageant, itong Asia Pacific, parang hindi na naging sikat. Sabi ko, ano nangyari dito? Parang, ito yung mga pioneer dati.
Kasi yun, kung mapupunta yung Asia Pacific ngayon sa Binibini, edi good thing na, or good move para sa Asia Pacific. At least, makikilala na naman ulit yung pageant nila. Parang ganyan. And masaya yun. Um, Ilang taon na ako kahulaan nyo po. Amazing ang memory. Nasa 30 plus na rin kasi ko. Kaya natatandaan ko na siya. Elementary ako noon nung nanonood ako ng BBP. Basta nagkaisip ako. Natatandaan ko pa or fresh pa sa isip ko yung Binibining Pilipinas ni Precious 1997 ata. Kasi hindi 1990. Hindi 1997. Kasi si Precious dalawang beses sumali. 2001 na ata. Natatandaan ko, ayun yung fresh pa sa isip ko. I mean, nakatatak. Ewan ko, gulo ko. 2 beses sumali si Precious bago mag 2005. Nag 2001 pa yan. Natatandaan ko pa yung candidate number 1 siya. Pero prior that, natatandaan ko pa yung kala Miriam Kiambao. Yun, lalo na yung announcement ng winner nila Miriam Kiambao. Pero sobrang bata ko pa. Pero nakatatak pa rin siya hanggang ngayon sa isip ko. Yun. Anyways, so yun nga, kung Asia Pacific yung pupunta sa BBP, abangan natin. Pero kung Miss World, lalong masaya yun, no? Pero, kung gusto mo sumali ng Miss World, lalo na ngayon, ngayong mga taong to, dapat nagpapakita ka talaga ng more charity works. Alam mo yun, dapat ikaw yung babaeng ang daming mga gawa sa buhay. Hindi lang puro photoshoot. Dapat marami kang ngayon pa lang marami ka ng charity. Ganon. Parang feeling ko doon tumitingin si Mama Muhulia sa babaeng maraming charity. Kasi hodang magaling yung pasarela. Kasi hindi naman uso yung pasarela sa Miss World, diba? So, para saan pa yung pasarela? Dapat maganda ka, tapos marami kang gawa. Ganun siya. Nay Carl. Bakit naman naging Nay? Nay Carl Mutiada Tulwas joining Binibining Pilipinas. Anong joining? Galing siyang Binibining Pilipinas, Angel Bird. Hindi na siya pwedeng sumali ng Binibini ulit. Okay, next question. Aliw. Nabutan mo pa si... bakit naman ganyan? Hindi ko nabutan yan, pero nababasa ko na yung Apo Ong Pin. Kuya Carl, sino mo bet mo manalo sa Binibining Kanlahi? Binibining Kanlahi. Nababasa ko lang yung Binibining Kanlahi, nakikita ko lang sa mga post. Pag dumadaan, ganyan. Pero hindi ko napapanood yung mismong competition. Tapos, ang lumalabas kasi kadalasan sa feed ko, yung Ginoo. Yung mga Mr. Kanlahi, yung mga lalaking version. So, yun yung napapanood ko. Kuya Carl, may puksaan din daw pala. Ay, oo nga eh. Oo nga, Era. Guys, may puksaan din pala sa mga pageant media, sabi ni Era. Well, pag walang puksaan, ibig sabihin, walang pageant season. Every pageant season, nangyayari talaga yung puksaan ng mga pageant media. Oh, di ba? Every year naman yan na ipangalanan nyo kung sino yung mga every year matunog ang pangalan. Basta pag maraming maingay na pageant medias or vloggers, analysts, content creators, ibig sabihin pageant season na. Kuya Carlo, anong thoughts mo kay Taguig at Benguet? Si Taguig, si Katrina, same pa rin ang sinasabi ko ever since na malakas mag top 5 si Katrina kasi si Katrina nga po ay malakas ang presensya. So para makapasok ka mawawala na. Para makapasok ka sa top 5 guys, kailangan mong i-ace ang evening gown at swimsuit. So para ma-ace mo ang evening gown at swimsuit, kailangan malakas ang presensya mo sa entablado. So ayun, ganon hanggang ngayon nalalakasan pa rin ako kay Katrina pag nakikita ko si Katrina sa mga every activities nila, kahit yung mga nahagip lang sa mga stories. Ang lakas talaga ng presensya ni Katrina. So, tingnan natin hanggang dulo. Ano pa yung isang sinabi mo? Benguet. Si Benguet, parang siya na yung nagna-number 1 sa mga newbies ko. Habang umuusad na tayo ngayon. Last time, or yung mga last live natin, like kung sinasabi, Eloisa, ganyan, nagna-number 1. Tapos biglang Bohol.
Tapos ngayon parang si Benguet na, parang ganyan. Kasi parang may something kay Benguet. Hindi ko lang din alam kung ano. Pero may something. Maganda na hindi siya napapag-usapan. Although pinapag-usapan, pero maganda yung pinapag-usapan naman siya, pero maganda na mas napapag-usapan kaysa sa kanya si Eloisa, si Bohol, tapos siya nandyan lang. Maganda yung ganon, yung tahimik lang para pag ano, ikaw yung mamamayagpag. Yun. Ano lang, ano pa ba? Tsaka mag-iiba-iba kasi mga binibigay sa ating mga looks ni Benguet, kaya bet na bet ko rin siya. Parang minsan ganito yung itsura niya, minsan ganito yung itsura niya, minsan ganyan yung itsura niya. Kaya parang feeling ko nga, yun, number one na siya sa akin habang umaano tayo, habang umuusad tayo dito sa pageant. Ano lang siguro, yun, ano ba? Yun, continue lang na iba-iba yung itsurang binibigay niya. Thoughts on Baguio, sabi ni Mel. Thoughts on Baguio, same with Benguet. Siya naman yung parang nagna-number 2 na sa akin ngayon. Si Baguio kasi, ganun din parang si Benguet. Mga nagiging hunyango. Nagiging iba-iba yung mga itsura. Yun yung maganda sa kanila, sa dalawang to. Nagiging iba-iba yung itsura nila. So, di tayo nauumay. Tapos, ayun nga, ganun pa rin si Baguio. For me, ang lakas pa rin ng presensya. Kahit saan mo itapon. Minsan, nagiging Miss International. Minsan, pang Miss Universe ang ganda. Ganun. Kaya, walang umay factor. Nasa na ako? Baguio versus Bohol daw, sabi ni Bungay Girl. Bungay ba? Bungay Girl. Baguio versus, ano masabi mo? Baguio versus Bohol. Hindi ako makapili. Bet na bet ko rin sa Tyre. Yung 3Bs, Benguet, Bohol, Baguio. Actually, hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapili. Kaya wag nyo na akong papiliin. Gold Darivan. Glenn. Hello, Glenn. Si Bohol is very well spoken, sabi ni Doseo. True. True, me. Ano kaya ang tubig sa Baguio, sabi ni Mr. Gigi. Yung klima daw, sabi ng mga tiga Baguio, yung klima daw kasi nila, maganda. Nakaka-fresh ang klima. Thoughts kay Pampanga. Kay Pampanga, kay Doktora, no? Wala pa akong masabi. Pero napili ko siya dun sa headshot. Nandun siya sa isa sa mga headshot standouts ko. Pero compared dun sa mga pinag-uusapan natin lagi, hindi pa lang siya umuusad sa list ko. Pero mag-uumpisa pa lang naman yung mga activities na abangan natin. Baka magpasabog naman. Kevin, salamat. In your observation po regarding kay Katrina Legado, nag-improve na po ba ang comm skills niya? Nag-improve naman, Arnella. Tsaka, wala namang problem sa comm skills talaga ni Katrina kasi nakakapagsalita naman si Katrina. Hindi nga lang yung to the extent ng ina-expect ng mga pageant fans na kailangan pang pageant yung salitaan. Pero, nakakapagsalita naman si Katrina. Tsaka kaya wala namang problema doon. May alam niyo yun, may laman naman ang sinasabi. Ganyan. Hindi naman siya tulad ng mga hindi talaga nakakasagot. Kaya wala namang problem. Gwapa daw at maganda talaga ang taga Cordillera. Iba ang ganda ng face nila. Actually, totoo, nakakapanood ako ang lagi nalabas sa FYP ko ngayon, yung mga igorot. Kasi di ba nagpanagbenga. Tapos yung mga igorot na sumasayaw, yung mga bagets, parang iba yung mga face nila doon. No? Iba yung kutis, iba yung mga panga, iba yung hulmahan ng muka. Ryoku. Thoughts kay Amanda Russo. Hindi magaganda si Amanda Russo sa mga picture. Yung mga lumalabas yung picture recently, parang hindi nakakapagbigay talaga ng justice sa kanya. Kasi iba yung itsura na sa personal, malakas yan sa personal eh. Pero pagdating sa picture, iba yung itsura niya. Kaya
Yun. Baka maka-apekto yun sa pagla-like sa kanya. Pagla-like. Kasi imbis na gusto siya ng mga pageant fans, yun yung nakikita sa picture. Baka maka-apekto. Pero ganda ng proportion na ni Amanda Russo. Mga sinaunang beauty queen. Yung mga habaan. Mahaba yung mga bias. Ganyan. Coronation Night, May 2. Hindi pa sure. Tentative. Gold. Glenn, di ba si Glenn ka, Gold? Kanino ka excited na performance this edition? Syempre, yung mga inaabangan natin, yung mga matatug na pangalan, yung Mythical 5, tapos bukod pa doon, yung mga, yun nga, sina Laguna, Bohol, Baguio, Benguet, yan. Busy daw si Vina nagla-live selling pa. Speaking of live selling, guys, nag-start na pala ngayon yung botohan for the Miss Universe Philippines via Pina or yung Pinya, yung major sponsor. So, bibili ang mga pageant fans ng product. Tapos, yung product na yon equivalent sa votes. Tapos, makakuha ng spot yung mga top 2 ata na highest voters. Parang dediretso sa evening gown, parang ganyan yung siste. So basahin niyo na lang sa Pina Instagram. Maganda siya kasi at least pag bumoto ka may kasamang product. So bibili ka ng product para makaboto ka, parang ganoon. Pero at least nagka-product ka na, nakaboto ka pa. So ayan, Pina Beauty Philippines. Nandito yung mechanics. Thoughts on Isabela? Ganun pa rin. Ganun pa rin yung thoughts ko kay Isabela. So far, laman siya ng mga social media, no? Nasa panggitna ko pa lang din siya. As of today. Nandun ang mga schedule saan po? Nasaan yung schedule, be? Ano yon? Thoughts kay Iliana. Ano po masasabi natin kay Iliana? Ganun pa rin naman. Pero guys, ang MUPH ngayon, iba-iba eh. Wala kang masabi ngayon na eto, hanggang ngayon, kunyari, si Atisa. Wala kang masabi ngayon na si Atisa yung araw-araw na standout. Parang everyday, iba-iba yung standout sa kanila eh. Hindi pa nag-uumpisa yung mga activities. Ang mga nangyayari pa lang, contract signing, mga photoshoots na kaliwaan, pero marami tayo nakikita mga material sa social media kasi sa mga stories ng mga girls, marami mga lumalabas na mga clips, 'di ba? Yung mga behind the scene, ganyan. So, doon natin na-determine kung sino ba yung malakas everyday. Ganyan. Tapos, everyday, wala talagang solid na malakas, no? Na, kunyari, ayan, sabi nga ni Jaja, parang nagpe-fade na si Iliana, ito. Parang nagpe-fade si Iliana, mas pinag-uusapan ng newbies ngayon, tama ba? Ayan, tama nga si Jaja. Parang si Iliana, kunyari, malakas lang yung pangalan niya, pero hindi na siya napapag-usapan. Well, maganda yon na tahimik ka lang, kasi yun naman yung gusto natin lahat ngayon. Tahimik lang para hindi ka pinag-uusapan, kasi parang ang uso nga ngayon, yung mga tahimik lang, hindi pinag-uusapan, ganyan. Kasi sila nga, pagdating sa dulo, sila yung nakakapwesto, parang ganyan. So, yun, everyday, may iba-iba talagang umaangat, no? Parang kunyari, yung press presentation, si Katrina Legado yung umangat. Tapos, yung mga naka-color pink sila, yung mga naka-color pink sila, yung unang-unang activities sila, ang umangat. Si Chelsea, si Atisa, umangat din doon, yung mga naka-pink sila. Tapos, yung mga Wendy's outing nila, umangat siguro si Win-Win, yung mga ganun, iba-iba. Iba-iba yung mga umaangat. Kaya, kahit sabihin natin meron tayong Mythical 5, which is sila Atisa, yan, sila Iliana, talagang hindi mo pa rin masasabi kung sino yung solid na winner. Tapos,
Si Chelsea. Si Chelsea ang umaangat nito lang, parang nung Friday, Saturday. Kasi may mga kumalat si Chelsea na naka-swimsuit siya. Kumalat sa social media na naka-swimsuit siya, nakapula, tas ang ganda-ganda ng kurba. Tapos halos lahat talaga puro positive ang comment kay Chelsea. Bukod doon, may mga kumakalat si Chelsea mga picture niya na talagang ang ganda. Face card. So parang ito, bago matapos tong linggo, si Chelsea Fernandez yung talagang nasa taas. So ito, next week, tingnan natin kung sino naman. Iba-iba talaga siya. Si Eloisa naman, pagdating kay Eloisa, medyo nandun lang. Kasi parang umaangat sa newbies ngayon, yung parang napipick up talaga ng mga pageant fans, si Bohol. Si Bohol tsaka si Baguio. Silang dalawa. Pero let's see nga next week, kasi iba-iba naman sila. Iba-iba naman kung sino yung mga nag-aangatan. Kaya wala talagang solid winner so far, kasi bawat girls nga, talagang, alam mo yun, nakikipagkarera talaga. Talagang grabe din yung ano nila, yung bakbakan. So, yun. Yuri, ano yun? Well, yun lang yung puna ko kay Atisa, yung baba niya. Ano ba nangyari? Bunggay. Nagtabi si Baguio at Taguig. Parang laki na siya. Grabe ka naman, Bunggay, kung ano napapansin mo. Sabi naman ni Jancy, give na daw kay Atisa. Tingnan natin kung sino yung magpe-perform. When po ba ang MUPH? Wala pa pong date. Ibigay kay Isabela daw, wag daw kumada. Sabi ni Giancarlo. Magkapangalan pa tayo. Hi, Kuya Carl. Hello. Thoughts kay MMD for MGI. Kung gusto ni MMD mag-MGI, edi go lang. Pero, kung ako naman ang tatanungin personally, okay na ako sa Miss Universe stint ni MMD. Pero, parang ano yun kay MMD, kung mag-MGI siya, parang manina lang talaga sa kanya yung MGI. So, kung ako yung sasali for MGI, baka hindi na ako tumuloy. JC, 8, na-late ka. Na-late ka, napag-usapan na namin kung anong new crown sa BPCI, pero wala pa namang confirmation kung Asia Pacific yon. Pero, mukhang Asia Pacific talaga. Yes, JC, meron akong ubo. Hindi naman ako makakahawa kasi nasa screen lang naman ako. Thoughts sa Reyna song ni MMD. Hindi ka ba po naririnig? Pero very timely and relevant ang Reyna. Kasi kakapanalo lang natin ang Reyna Hispano-Americana. Speaking of Reyna Hispano-Americana, mamaya Diamante sa Mall of Asia. Parid. Dadaan ang Reyna. Thoughts on Sultan Kudarats. Ayan nga, Reynar. Ayan nga yung pinag-uusapan natin kanina. Sabi ko, habang umaano tayo ngayon, umuusad sa pageant, si Chelsea Fernandez, yung lumulutang, tsaka yung laman ng mga social media ngayon. Pero yun nga, ang ano natin ngayon, ang siste, dapat hindi ka pinag-uusapan kasi baka hindi mo masustain. So, tingnan natin kung hanggang saan masusustain ni Chelsea Fernandez yung momentum. Kasi siya yung nasa ano ngayon eh. Si Chelsea Fernandez yung nasa momentum ngayon eh. Yung mga picture, mga video ni Chelsea Fernandez nagkalat eh. Tapos puro positive yung reactions. Parang wala kang masasabing negative kay Fernandez ngayon. Kaya siya yung nasa limelight. Thoughts on Cebu City. Nababanggit ko rin naman to sa mga previous live ko na may potential talaga si Cebu City hanggang ngayon, pero dahil nga ang dami-dami nila, parang hindi rin napapag-usapan si Cebu ngayon o si Gabi. Pero sobrang ganda ng caliber ni Gabi. At yun na nga ang biggest strength ni Gabi, yung kanyang communication skills. So, para makapunta ka ng top 5, kailangan muna mais ni Gabi yung swimsuit, tsaka yung evening gown. Pag nakatungtong yan ng top 5, baka mag-alay ng lahat, baka makakuha ng corona. Tingnan natin. How about Isabela? Kanina ko pa sinasagot yan. Pero, in fairness kay Isabela, no, siya yung
parang kung may Miss Popular, parang siya yung Miss Popular sa mga newbies kasi ang daming naghahanap sa kanya or baka malaki lang ata ang geography ng Isabela or ng lokasyon. Tas maraming mga taga Isabela dito or parang feeling ko kasi kahit hindi taga Isabela, bet na bet talaga si Jarina, no? Ang dami naghahanap kay Jarina Sandu. And yun, laban na laban pa rin si Isabela. JB, nasagot ko na rin yung Pampanga. Wala lang akong iba pa masabi kay Doktora. Thoughts on Occidental Mindoro. Nasa ano ko siya, top 13, top 30 ng mga newbies. Nag-post ako ng bagong episode ko. Sa aking podcast sa YouTube channel. Nandun siya. Ito, puntahan nyo lang guys. Ito. Ito, sino-sino pa nga ba? Newbies standout. So sa episode na to, sa newbies standout, wala na lang dyan sina Laguna, sina Bohol, sina Baguio, sina Benguet, kasi sila naman yung mga madalas nating pinag-uusapan. Kaya tinanggal ko na sila dito. So bukod pa doon, sino pa yung mga pag number 1 to 15 ko? So ayun, panoorin nyo na lang siya. Kasi nandun din yung mga reasoning. Ito sabi ni sino to? May nagsabi. Marami daw kasing population India. Kasi malaki yung India sa map. Kaya marami naghahanap. Iloilo City, kino-considered ko pa rin siya na parang leveling siya nila Cebu City, nila Cebu Province. Parang sila yung magkakapantay. Cebu Province, Cebu City, Iloilo City, Nueva Ecija. Sorry guys Nueva Ecija. Sila yung magkakapantay. Tapos Bohol, Benguet. Ganun ko sila nako-considered. Nasin nyo na po yung Pina Beauty. Ito pala yung gagawin ko sa susunod. Yung Pina Beauty nila. Guys, again, Pina, sila yung major sponsor ng Miss Universe Philippines. Sila yung magkakandak ng votings. Ngayon, ang votings, bibili tayo ng product. Then yung bibili nating products, mag-convert siya into vote. Tapos yung dalawang delegate na may mataas na votes, papasok sa evening gown. Tama ba? Yung dalawa papasok sa evening gown matic. Tapos may mga nilabas silang picture. Pero hindi ko pa nakikita. Saan mo nakita yun? Sinecheck ko kasi sa IG eh. Ito pala. Ayan sa IG. Mga ganito. May mga nilabas silang picture. Kasi kiklik nyo siya para bumoto. Ganyan. Yun. Kaya visit Pina Instagram. What can you say about Tarlac? Eto, sana hindi mawala si Tarlac. Kasi parang nawawala siya. Alam mo yun, parang nag-umpisa siya ng strong, lalo na ng press presentation. Good move yung nagawa niya na lakas-lakas niya ng press presentation. So, inabangan na siya ng mga pageant fans, even mga pageant media, yung mga sunod na activities nila, hinahanap siya, tapos pipicturean, ganyan. Pero yung nasubmit na headshot, parang, alam niyo yun, parang hindi lang siguro appealing. So, parang after nun, nawala na siya sa mga listahan, ganyan. So, parang nawawala. So, ayun, sana bumalik ulit, alam niyo yun, mag-bounce back. Kasi sayang nandun na sana si Sasha. Pero siya yung number 1 ko sa mga newbies. Excluding Nakalalaguna Bohol. Siya yung number 1 ko dito. Panoorin nyo na kung bakit siya yung number 1. Utang na loob, buksan nyo na, panoorin nyo na. Ayan, siya yung number 1 ko dyan. Wonder Jag, wala pa akong comment sa scientist na issue. AI summary, pageant insight, Atisa's journey. Gusto nyo bang pagkwentuhan natin ang journey ni Atisa? Ano ba? Actually, sobrang na ng journey ni Atisa eh. Siya na yung may pinaka journey niya ngayon. Ngayong mga taong to. Punta na tayo sa journey ni Atisa. So, noong 2018, ito na naman tayo. Sige, kwentuhan muna tayo. Noong 2018,
Para sa ulit sa mga kabatch ko, alam nyo yan, noong 2018, hindi kilala si Atisa. Kasi nga, nung Binibining Pilipinas, ang matutunog talaga noon, Aya Abesami sa Catriona Gray. Sila talaga yung pinagsasabong ng mga pageant fans. Naalala ko pa, nakita ko si Atisa sa isang event ng Pizza Hut. Tapos nagkalat yung mga picture nila. Tapos sabi ko, ang ganda nitong babaeng to. Hindi ko siya kilala. Kasi talagang hindi naman kilala si Atisa noon. Sabi ko, ang ganda nito, ganyan-ganyan. Pero mukhang hindi mananalo. Kasi ang lalakas din ng mga kalaban niya. Nandun si Vicky Rashton. Si Vicky Rashton malakas noon. Michelle Gumabaw malakas noon. Sino to yung nag-intercontinental? Karen Galman may tunog din. Samantha Bernardo, konti lang yung tunog ng pangalan ni Sam Bernardo noon. Tapos, sino pa? Sino pa yung mga kalaban niya? Basta yun, maraming malalakas noon. Tapos yung mga, iba pa mga girls, malalakas sila noon. Parang, may mga may mga nailto ko yung malalakas noon eh. Yung mga pinag-uusapan talaga. Basta yun. Jeza Willar, ayan. Sige, mag-name pa kayo. May isa pa. Yung nasa top picks ng lahat, tapos biglang walang corona. Maputi siya. Omat pa nga. Ganun yung candidacy ni Atisa. Handa siya din kami yun. Kaya gulat na gulat ako nung nakuha niya yung international. Sabi ko, si Atisa. Mga ganun. Siya yung nag-international. So, second top crown na yung nakuha ni Atisa. Tapos, from there, sumikat na talaga si Atisa. Tapos, lalong nanalo pa siya ng first runner-up, no? Nanalo pa ng first runner-up. So, lalong sumikat si Atisa. Tapos, in 2020, nung humiwalay ng Binibining Pilipinas, ang humiwalay ng Miss Universe Philippines sa Binibining Pilipinas, so, sasali nga daw si Atisa. So, tuwang-tuwa naman tayo mga pageant fans kasi finally, makikita natin yung ganun kalibre First Philippines. Pero hindi nga natuloy. Tapos, edi ang tagal natin inabangan. Patintero si Atisa, 2021, 2022. Yan na. Pageant fans, nung mga after pandemic, na si Atisa daw ang flag bearer ng Aces, tas siya daw ang pinadala ng Aces para talunin si Catriona. Yung ganyang kwento, hindi ko alam kung sino nagpakalat nan kasi hindi ganyan ang kwento nung 2018. Kasi wala talagang tunog yung candidacy niya. Si Aya Besamis talaga yung sinabong kay Catriona noon. Anyways, so Atisa na nga. Ayan na nga. So sumali na si Atisa pero hindi natin alam no na talagang mukhang pahihirapan si Atisa no pagdating sa pagkuha ng MUPH kasi ngayon sumali ulit siya second time. Yun, parang naging piya na yung journey. Kaya nga, ayun, kung papalarin sana makuha na niya, no? Anyways, Bunggay Girl, sobrang pogi ng jowa ni Atisa na mukhang bading. Bakit naman ganyan na mga comment nyo? Ayan, so ayun nga, pagdating kay Atisa, so ayun, sino mag-aakala na hindi magiging madali sa kanya yung pagkuha ng MUPH crown no, na dadating sa point na 2 beses niya kailanganin sumali para makuha yung corona. Kaya naman kung sakaling siya yung makakuha ng corona this final, so talagang sobrang grabe yung moment na yun. No? Kaya nga sabi ko nga baka maiyak ako eh. Baka pag bilang, Atisa manalo! Baka maiyak-iyak pa ako eh. Tapos dalawa pa sila ni Yana no, mag top 2 no. Bet ko din si Yana. Alam niyo naman yan na bet natin si Yana dito, no, si Atisa. Sila pa yung nag-top 2, baka maiyak-iyak na ako nun, no? Pero sino yung ka-top 3 nila? Sino yung ka-top 3 nila pag ganun? Yun. Malulobat na ako, hindi ako makapag-charge. Kasi pag nawala ako, ibig sabihin, na-drain na yung battery, Ako top 3. Yes, John Ray! Top daw si John Ray ng Tiara Holics. Bohol daw ang top 3 sabi ni Jay. O sino ka top 3 nila? Sinong bet nyo naman? Hindi, pag nawala ako dito sa live, ibig sabihin na drain na yung telepono. Wala ka second charger dito. Anyways, ayan, sabi ni Sed, win-win daw ang ka-top 3 nila. So win-win, sentimental favorite ko din. So win-win kasi pag nakikita mo talagang ganda ng ng arrive ni win-win talagang alam mo yun, yung madam na madam. Gustong-gusto ko yung pag nagtataray si Win-Win. Ang lakas ng appeal ni Win-Win talaga. So, yun nga,
Yung iba, hindi bet si Winwin kasi nasa inclusion na category. Pero pag pinarampa mo si Winwin, pag pinakawalan mo sa entablado, nawawala yung thoughts na nasa inclusion siya eh. Kaya talagang, alam mo yun, mag-enjoy ka sa performance. Yung tipong pakawalan mo sa stage, manonood ka na lang, nakaganong ka na lang. Pag rumampa na si Winwin, mawawala yung inclusion. Kaya, bet na bet ko talaga si Winwin din eh. Sultan Kudarat, si Chelsea. Si Chelsea ganun din kasi yung face naman. Tsaka si Chelsea, nanlalamon kasi talaga. May, ano sila, yung sa Citadines ba yon? Pakita ko sa inyo. Yung video na pinost ng Citadines, nandun si Chelsea, di ba? So yung ganung ora-ora ni Chelsea, naalala ko nung Binibining Pilipinas press con, na nanggulat si Chelsea, na ang ganda ng aura niya habang rumarampa, ganun. Tapos napanood ko tong Citadines, itong ganito nila sa Citadines, naalala ko na naman bigla si Chelsea, na gantong-ganto siya nun ito, oh. Yung gantong emote ni Chelsea, yung parang nananakot, yung parang nananakot, ganun siya nung press ko ng Binibining Pilipinas eh. So, ito na naman siya ulit, so gagawin na naman ulit niya yun. Kaya nakakatakot na naman ulit si Chelsea. Ito yung gustong-gusto ko kay Chelsea eh. Mukhang nananakot. Ito. Yung ganyang mukha. Kaya hindi ka na talaga makakapili sa kanila. Mahirap. Kuya, sino top 5 mo? Wala pa nga po akong top 5 kasi hindi pa nga po ako makapili. Panigurado talaga may sisira ng top 5. Ito to. Sino naman ang sisira ng top 5? Ito naman ang tanong natin. I-comment nyo naman dyan ang sisira ng top 5. Top 5 ang sisirain ha. Baka kung ano namang i-comment nyo dyan. Do you think Dark Horse ulit ang mananalo? Depende kung sino yung magsha-shine. Laguna daw, sabi ni Jed. Jed! Cebu! Sabi ni CHF. Benguet! Benguet the crown! Benguet and Bohol, sabi ni Jaja. Isabela. Los Baños. Tarlac. Aklan. Hindi pa rin natin ma-determine kung sino sisira sa top 5 ngayon, no? Pero kung ang basehan natin is yung ganda nila, kung ang basehan natin yung ganda nila, yung pinakita nila yung pinakita nilang presentation nung nakoronahan sila sa mga local pageant, tapos kung gaano sila kaingay sa social media, mukhang sisira sa top 5. Mukhang sisira, hindi ko masabi. Mukhang sisira sa top 5 si Laguna, si Eloisa. Kunyari, ang top 5, yung mythical 5 nga, si Winwin, si Chelsea Fernandez, si Atisa, si Iliana, sino to? Si Iliana, si Winwin, si Katrina, di ba mythical 5 yan? So kung may sisira dito sa 5 to, tapos based sa mga pinapakita na ngayon, parang si Laguna. Si Eloisa Howard pa din. Tapos pangalawa, si Tyra Goldman. Pangatlo, si Gwen Soriano. Yun. Pero ngayon pa lang naman to, kasi wala naman tayong basis eh. Ano lang naman natin to, hula-hula. Based sa kung ano yung mga pinapakita nila, kung ano yung mga umiikot sa social media, ganyan. Yan, sabi ni Sed, top 5 niya daw. Winwin, Atisa, Iliana, Chelsea, at Katarina. Yes! Nag-iipon na ako for ticket, sabi ni Christian. Oh, kita-kita tayo sa finals at sa prelims. Thoughts about Miss Los Baños. Nandito rin siya sa upload ko na sa listahan ko siya ng mga newbies. So, Christian, kapag may time ka, panoorin mo na, 20 minutes lang to. Ang daming mga creators na naglalabas ng mga newbies versus veterans nila. Magpo-post din ako noon. Pero ito nga, ito panoorin nyo na to yung mga newbies na standouts this week.
Puro daw may iyang dulo, sabi ni Jed. Oo nga, no? Tsaka di ba yung mga previous Miss Universe winners natin, may mga A din ng dulo, kagaya ni Gloria, ni Margarita, ni Catriona, tsaka ni Pia. May mga A. Kaya mukhang may A din yung mananalo. Ayan. Iliana, si Chelsea, A yung last, pero hindi A. Pero pwede na rin siguro. Teresita, Katrina, Atisa, may mga A. Jarina, Eloisa, Tyra, may mga A. Carl, walang A. So, hindi ka pang Miss You. Anyari kay Chanel, veteran pero hindi frontrunner at the moment. Siguro, Jaja, parang lumipas na rin kasi si Chanel eh. Yun yung minsan ang hirap pag yung girl ay galing sa ibang era na medyo matagal na, like 2017, tapos ngayon 2025 na, lumilipas na rin talaga yung moment. Siguro yung mga fans niya 2017, iba na rin yung gusto ngayon 2025, kaya hindi na siya ma-pick up. Pero lumalaban pa rin si Chanel kasi kahit ako nandun pa rin siya sa mga topics ko eh. Kasi pag nakikita ko si Chanel sa personal, talagang ano pa rin eh, litaw na litaw eh. Kumbaga nagwawala din ng ganda. Recently na lang sa headshot niya, talagang ang ganda rin ng headshot, litaw na litaw. Yun. Thoughts kay Baguio. Nasagot na natin, said. Ay, wala pala siya dito sa post ko kasi in-exclude ko na si Baguio. Pero again, nandito yung thoughts ko dun sa ibang mga baguhan or sa ibang newbies na hindi masyadong pinag-uusapan. Guys, Carl Loyola, YouTube. Yon. OMU page Batangas, hindi ko siya napipick up. Although, may interaction ako kay Batangas personal, pero hindi ko siya napipick up kahit sa mga listahan ko. Pero yung ibang mga creators, pageant pages, pageant fans, napipick up siya, tumataas siya sa mga listahan. So, may nakikitang iba, yung iba nating mga pageant fans kay Batangas. So, nandun siya. Alam mo yun? Nandun siya. Pennsylvania daw baka sumira ng top 5. Tingnan natin. Nakikita ko si Pennsylvania, si Amanda Russo, parang candidacy ni Kayla Carter. Parang ganyan. Sino naman ang number 1 pick mo? Ma. Ay, ayoko magsabi. Ayoko magsabi ng number 1 ko kasi nga po lahat ko po sila mahal. Lahat po natin sila mahal dito. Hindi katulad nung last year, no? Yung last year, ang bilis magsabi ng number 1, ito yung bet ko. Ito yung ganun ko. Kaya nasasabihan pa nga tayong bias nung last year eh. Pag naglalabas ako ng mga topics, bias ka naman kuya. Ganun eh. Pero ngayon ang hirap eh. Gusto ko yung Bardagulan ni Tia. Uy, thoughts mo kay Angeles. Sentimental favorite kita sa Angeles, Cyril, si Ira. Ira de Castro. Parang swollen ang chin. May nilalagay kasi ko. Ito. Nilalagay ko ito pag nagbi-beach. Para drunk blush. Anyways, Kuya Carla lang ibabalik sa BBP. Napag-usapan na namin kanina, Khalil. Late ka namang, Khalil. Late ka, Khalil. Chance sa top 10 ni Jarina. May chance naman, pero kayo na yung magbilang ngayon. Kunyari, yung Mythical 5 kasali na sa top 10. Tapos maglagay pa kayo ng iba pa. Sa yung libang kulang, lagyan nyo pa ng iba pa. Sa tingin nyo, makakapasok pa ba si Jarina? Di ba maskip na? So, kailangan talagang pagtrabahuhan talaga. Kasi mukhang yung Mythical 5, mukhang solid na yun sa top 5 eh. Or I mean sa top 10. And dami pa nila. So, may malalaglag talaga sa top 10. No? May malalaglag kay Bohol, kay Laguna, kay Isabela, kay Baguio, kay Benguet. Kasi itong 5 to, hindi yan solid sa top 10, panigurado, may matatanggal dyan eh. So, may malalaglag talaga sa kanilang 5. No, ayun yung aabakan natin. No, grabe.
Aklan parang si BBB daw, sabi ni The Crown. Para siyang Indonesian beauty queen. Si Malay Aklan. Pero yung magandang Indonesian. Wala pa namang konfirmasyon. Khalil, wala pa namang konfirmasyon. Mac, hello, kumusta? How about Tagig? Sentimental favorite ko siya, Mac. Siya pa rin talaga yung ano. Ito na naman tayo sa siya pa rin talaga. Pero nandyan si Atisa, nandyan si Eliana. Kaya ang hirap. Tapos po kay Las Bañas, sasagot ko na rin. Pero binibining candidate from MUPH, hindi ko alam, Khalil. Malalaman na lang natin yan. Cha, ito sabi ni Cha, what can you say kay Miss Kabanatuan? Glowing siya sa personal. Gustong gusto ko na numimpis na siya ngayon. Sobrang ganda, ang laki ng ninipis niya. Compare last year. Miss Grand Philippines wishlist. Kung sino na lang ang may gusto. Pero dati ang wishlist ko dyan si Iliana. Si Iliana nag-MUPH. So, sino yung gusto kong makita ngayon? Si Anita na lang. I'll go for Anita Gomez. Baka mag-top 2. Carl Loyola for Miss Grand. Pakita ka naman, Ma. Kumusta ka na? Kailan tayo magkikita? Baka magtusin na Tita Lavinia. Sus! Puro kayo ganyan. Malakat ba atake ni Bohol in person? Sabi nga ni RJ, mukha siyang nanalong Miss World na. Para siyang yung may corona na. Alam niyo yon? Ano, sweet. Mukha siyang mataray sa mga videos, guys. Si Tyra, pag nakikita nyo, parang mataray, no? Para mataray siya sa mga video, parang hindi ka papansinin, ganyan. Pero pag nakita nyo siya sa personal, tapos nakausap nyo, sweet girl. Kaya huwag kayong mahihiya, magpa-picture pag nakita nyo. I also like Chantal. Ay, nakalimutan ko to si Chantal. Pero kasi ang concern kay Chantal masyadong foreign. Hindi ko lang alam kung bet ba ni Uncle ng ganun. Gusto ata ni Uncle. Pag Pinay, pag Philippine sash, mukhang Pilipina. As in, Pilipina. Ganyan. Tapos na yung thoughts ko kay Sasha. Lai, yes, tapos na. Pero, punta ka sa YouTube ko kasi, nasa YouTube lahat ng mga thoughts natin. Nasa number 1 ko siya. Lai, nasa number 1 ko siya. Manood ka na. Ka lang. Lai, manood ka na. Nasa number 1 ko siya. Kakapost ko lang nito kanina ito. Nasabi ko na lang lahat. Thoughts for Ate Eloisa. Nasabi ko na rin, Mac. Pangulit-ulit ko na sinasabi. Pero si Eloisa pa rin yung feeling ko malakas na newbie. As of now. Pero parang tie na sila ni Tyra. Si Tyra kasi parang umaakyat na eh. Although si Tyra, tahimik. Hindi talaga siya nagpo-post. Nagpo-post pero minsan lang. Ang mga nagpo-post sa kanya yung mga glam team niya. Pero parang strategy nila yun eh, parang hindi pag-usapan. Pero napapag-usapan talaga siya. Ano sa tingin mo malakas laban ni Krishna? Nabanggit ko na rin to kanina. Malakas si Krishna. Malakas yung caliber ni Krishna. Pero parang nasa maling pageant si Krishna. Yun lang. Pero malay naman natin, wala naman makakapagsabi. Malay natin, bigay ni Mama Julia kay Krishna. Yun. Saan dapat si Krishna? Miss Universe. Miss Universe. Kasi walang
Walang evening, walang swimsuit. Yun nga sabi ko nga kanina, si Mama Julia, mukhang ang mga gusto niya yung may mga ginagawang beauty queens talaga. Yung mga nakikita niya na maraming mga charity works, ganyan. Kasi mga previous winners niya, maraming mga charity works. Bukod sa magaganda, may mga ginagawa. Yun. Pero balik naman natin, di ba? Sino na ba makakapagsabi? Pero magaling si Krishna, walang duda. Pero ayun nga, manage your expectation. Kumbaga, wag lang kayong mag-expect. Kasi, ito na naman tayo Papanoorin natin si Krishna, tapos mag-expect tayo na sana makoronahan. Ganyan. Pero, yun nga, manage your expectation. Alam niyo yung kung ano yung hinahanap ng pageant. Alam niyo na yan, kung pageant fans kayo ever since, alam niyo ang hinahanap ng Miss World. So, manage your expectation na lang. Kagaya kay Dia, di ba kay Dia, hindi rin naman tayo nag-expect. Pero biglang, boom! Yun, di ba? Wait lang. Kailan niya Miss World? May daw ata. May nagbanggit kanina dito, Migs. May. Ang akala ko nga April Kamukha mo sa Angelica Lopez. Bakit naman naging kamukha ko sa Angelica Lopez, Migs? Parehas ng ilong. Bakit naman naging kamukha ko, Migs? Baka kailan tayo magkikita, miss you. Nandito lang ako sa Laguna. Wait lang guys, importante lang. Replyan ko lang to. Tinakbo malala ni Dia ang RA. Pag-usapan natin si Dia dahil nga si Dia mamaya ay parade. Wait lang So ayun nga, sabi natin kanina, wag na tayo mag-expect kay Krishna. Basta panoorin lang natin siya, suportahan. Ngayon, pag may botohan, iboto, ganyan. Hanggang sa abot na Ayan. So ayun, kagaya na nga na nangyari kay Dia, di ba? Si Dia, hindi na tayo nag-expect kay Dia. Tapos biglang, ayun nga, nanalo. Parang ganyan. Tapos si Dia, nakakatawa pa kay Dia, parang hindi mo nga siya in-expect na manalo. Kasi nga, para siyang, alam mo yun, yung tipo ng parang hinagis na lang sa tubig na puro buhaya. Tapos bahala ka dyan, ganyan. Pero nag-perform talaga si Dia, no? Talagang nilaban niya, no? Talagang, alam niyo yun, talagang trinabaho ni Dia Trinabaho talaga ni Dia yun hanggang sa nakuha niya yung corona. And then yun, happy tayo kasi hindi tayo nag-expect. So, ganoon na lang mangyayari sa laban ni Krishna. And then mamaya, yun nga, dadaan ang Reyna sa MOA. Parade ni Dia. So, manonood lang tayo online. At malulobat na nga ako. Ayan na. Nakikita ko na. Ayan na siya. Anyways, magpapaalam na muna ako sa pansamantala. Babalik ako maya-maya, mga alas 3 kasi nakikita ko na talaga siya. But, ikaw sino trumbabaho, sir? Ano sino trumbabaho? Paano sino trumbabaho, be? Guys, anyways, before ako magpaalam, may bago akong upload, May bago akong upload. Punta lang kayo. Carl Loyola. Ito, bagong upload ko to. Sino-sino pa ang mga newbie standout? Okay, Carl Loyola. As every pa si TikTok pageant guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, Carl Loyola.